kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God para sa isa na namang paghahayag ng ating pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, sana magkaroon na ng magandang umaga at magandang kinabukasan na sinasabi niyong good morning, pero wala pang good morning ngayon dahil kasalukuyan binigyan tayo ng Diyos ng malaking suliranin sa buhay, malaking kapigatian na dadanasin ng mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaya ang banal na ebanghelyo, siya ang tagapagturo natin. Ito po, Mateo Kapitulo 24, talatang 21. Basahin po ba natin? Sige. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. O paano hindi mangyayari kung hindi naman kayo susuko sa Diyos? Hindi naman kayo magbalik loob sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo, gusto niya, nasakupin niya lahat ng tao at pamahalaan niya lahat ng tao upang mabuhay na mapayapa at maging paraiso ang daigdig. Kanino po ba sila nagpasakop? Nagpasakop kayo kasi sa tao, Sa bili. hindi sa Diyos. Nagpasakop kayo kay Satanas. Kaya si Satanas ang naglilikha ng kaguluhan. Dahil alam ninyo ang hiwaga, si Satanas mismo umaakyat sa langit. Hinihiling niya sa Diyos na patayin niya lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos. At pinawulakan naman ng Diyos. Tandaan nyo dahil sinusubukan ng Diyos mismo ang lahat ng mga tao para matuto at magising. Dahil yung mga bagay na yan nangyayari sa kapanahunan natin, panggising lang ng Diyos yan at panghalina o panghanapin nyo ang Diyos para kayo'y mabuhay. Yan ang sabi niya noon pa sa bibig ni Amos. Amos Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Oh, paano kayo mabubuhay kung hindi nyo hanapin ng Diyos? Alright. Diyos mismo wag si Muhammad, wag si Buddha, at wag si Numan. Dahil kung kayo ay nililigtas ni Buddha, maliligtas kayo. Bakit hindi kayo maligtas sa kaguluhan na yan? Ibig sabihin, walang nagagawa si Buddha. Walang nagagawa si Muhammad. Walang nagagawa si Muhammad. Pero si Kristo, may nagagawa. Kaya si Kristo mismo ang sampalataya natin dahil siya ang gumagawa ng bagay na ikaliligtas ng tao. Alright, basahin yun. Balik na naman na 3:16 ng San Juan. San Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O, ano ibig sabihin yung bugtong na anak? Di nyo alam ang ibig sabihin ng bugtong na anak? O, sa wikang English, one and only son. Na kinalulugdan niya ng buong puso niya at buong kaluluwa dahil siya nagsakripisyo para sa kaligtasan ng tao nung panahon niya. Dahil yan ang nagligtas sa maraming tao na papatay ng Diyos, na tinustukso ni Satanas, iniligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak para walang sino man mapahamak. Kaya ngayon,
Inayawan nyo kasi yung anak eh. Mas pinili nila si Muhammad tsaka si Buddha at Eh? kung sino pa mga propeta. Si Buddha walang naituro na mabuti. Puro patayan, puro samaan loob. Ang tinuturo ni Buddha, away-away, gulo-gulo. Kaya po pala magugulo yung mga Muslim. Talaga, mula pa sa masimula, away-away, gulo-gulo. Kahit na sa mga inchik, yung mga tinatawag na karate dito, karate doon, gawa lahat ni Buddha yan. At si Muhammad. Kasi po kung si Panginoong Jesucristo ang kanilang kinilala, di sinsanay puro pag-ibig at kapayapaan ang nangyayari sa ating Talaga, dahil hindi panahon tinuro ni ngayon Jesus sa ang daigdig. away-away, gulo-gulo. Itinuro ni Jesus ang kapayapaan, pagmamahal sa kapwa. Dahil bata pa lang pag-ibig po sa siya, kapwa. talagang tinalaga na siya bilang hari ng kapayapaan. Talaga, nakatagda na siya, bata pa, hari na siya ng kapayapaan. Pero Saan po bata ba? pa siya, isang hari ang ayaw ng kapayapaan. Gusto niya gulo-gulo. Na yan ay si Herodes, na Ito po. hari noon. Isaias 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, O, at ang sige. kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng kapayapaan. O yan o. Hula yan eh. Ayaw nila, tinanggihan nila, tinakwil nila, puro kaguluhan. O paano? Sila, yung pinamamalahan ni Satanas, na hiniling ni Satanas sa Diyos, na guluhin niya ang tao. Dahil subukan niya ang tao kung sila ay matatag sa pananampalataya sa Diyos. So, asan ang katatagan ng pananampalataya ninyo? Wala. So, yan nangyayari. So, para matigil na, yung gulo-gulo na yan, pasakop na kayo sa Diyos. Dahil yon ang sinabi niya nung panahon pa ni Moises, pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Di ba? Pamagat lang, maintindihan nyo. Basta sumunod kayo sa Diyos. Sumunod kayo kay Kristo na binigyan niya na anak niya mugtong at mayroon tayong papalain. Ano papalain natin? Nandun sa 6, yan, Deuteronomio, ay Leviticus. Kung mangyayari po yung ginawa ni ng Panginoong Jesucristo kay Apostol San Pablo sa kanila, talagang magbabago sila, pero pagka hindi po siguro, wala. Ala, ayaw naman nila paniwala ng Ebanghelyo ni Kristo. Tinakwil pa nga nila. O, kita nyo yung ginawa ng Israel. Ipinagbabawal nila yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Ipinagbabawal nila yung pagbabasa ng Biblia. O ano nga yung ginagawa ng Panginoon Jesucristo sa kanila. Hindi ba nila napapagunawa yung mga nangyayari sa kanila? Parang gusto na silang ubusin. Maubos na talaga. Dahil nakatagda na papatayin ang lahat ng mga makasalanan at ang kanilang mga anak. Uubusin ng Diyos yan. Pero Kaya- bakit po yung mga bansang Muslim, sila palaging sangkot sa mga kaguluhan at mga dilubyo nangyayari sa ating mundo ngayon? Paano nga? Sinusunod nila yung doktrina ni Muhammad. Hindi po ba nila napapag-unawa at pagbubulayan yung nangyayari sa mga buhay nila ngayon? Hindi nyo alam na si Satanas ay sinasakop niya lahat yan para magkapatayan, para marami siyang kasama sa impyerno. Dahil bawal ang papatay. Nasa 10 utos na iginawad ng Diyos yung panahon ni Moses at pati yung Levitico, panahon ni Moses yan. Masakin mo sa 26. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at may higa kayo at walang katatakutan kayo, at aking papawin sa lupain ang mababangis na hayop, hindi dadaanan ng inyong lupain sa tabak. O, kita niyo na. Yan ang mga tipan na sinabi ng Diyos. Kaban ng tipan. Basahin ninyo na yan din ang itinuro ni Kristo, na lahat ng nakasulat sa aklat na yan ay hindi maaring hindi maganap. Isang kudlit, isang tuldok, magaganap lahat yan. May reliyon naman po sila, di ba meron sila reliyong Islam? May religion nga. Wala naman
naman ang Diyos doon na magbibigay ng kapayapaan. So, ibig sabihin po pala, nangyari sa kanila yung hula ni Propeta Isaias. Talaga. 7:6 ng Marcos. Talaga maganganap yan dahil hindi sila sumusunod sa patakaran ng Diyos na nasulat na sa Biblia na may pagpapala sa pagsunod. Hindi na sumusunod sa Diyos Sumusunod sila kay Buddha. Sumusunod sila kay Muhammad na wala naman na idulot ng kapayapaan. Malamang si Muhammad, noong panahon niya, pinaglalaroan lang siya ni Satanas. Dahil lahat ng ayaw pasakop sa Diyos ay sinasakop ni Satanas. Tandaan nyo dahil sa kayamanan, sa kapritsyo ng laman, hilig ng laman, yan ang mga kaaway ng Diyos. Kaya, ang pagsamba sa Espiritu, yan ay tinuro ni Kristo ng panahon niya. So, ayaw nyo sumasamba sa Espiritu. Anong klaseng Espiritu na ito? Yung susuguin ng Ama sa pangalan ni Jesus, yan ang paniwala ninyo. Dahil Diyos mismo, kusang papasok sa tao. Kagaya ni si Kristo. Si Kristo ang pinasukan niyang tao. Kaya si Kristo naging mapayapa ang kanyang sinasakupan at hindi magulo. Dahil ang turo ni Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ibigin mo ang Diyos na mahigit sa lahat. Diyos din si Muhammad, makakala nyo. Kaya lang, baka Diyos ng dilim. Yun lang. Kasi puro kasamaan at kaguluhan ang nangyayari ngayon dahil yung mga naniniwala sa kanya, yun ang nangyayari. Talaga, unawain ninyo yan baka sinakop kayo ni Satanas. Yun nga pong isang video na napanood ko habang pinupugutan nila ng ulo mga tao, sigaw sila ng sigaw ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. O ano yung ibig sabihin niyang Allahu Akbar? Hallelujah, hallelujah. Parang ganun po siguro. Tinanggal po sa YouTube yun dahil talagang nakakakilabot po yung mga pinupugutan ng... Ang kamatayan ay tuwang-tuwa kayo pag pinapatay yung kapwa nyo. Ano sabi ng Diyos? Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Turuan mo ang kapwa mo sa ikabubuti niya. Ano tinuturo nyo? Away-away, gulo-gulo, pananakop. Yung bansa nyo, di pa nyo na banal, manakop na naman kayo ng ibang bansa. Bawat bansa ay teritorya ng isang hari at itinalaga ang isang hari upang maging mapayapa ang kanyang bansa. Kamukha ni Jesus. Mapayapa ba yung bansa ni Jesus? Mapayapa. Walang gulo, walang away-away. Kasi, ginagabayan sila ng Diyos. Ito po kasi ang utos ng Panginoong Jesucristo, Juan Kapitulo 15, talatang 12. Napakalinaw po nito ng utos ng Panginoon. Sige, basahin mo. Ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. O, kita nyo na. Napakalinaw ng utos ng Panginoong Jesucristo. Bakit ayaw nila? Inuhod ka nga sila ni Satanas. Ni Satanas, yan ang magtusto sa inyo, mag-udyok sa inyo na patayin nyo yung kapwa. So, yung mga patay ng tao ay bawal sa Diyos yan. Dahil ang batas ng Diyos, original yan World Order, the Ten Commandments. Ano nakalagay doon sa Ten Commandments? Yung huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magbibintang at huwag mong angkinin ang pag-ari na iyong kapwa. So, yung bansa na ginigira nyo, pag-ari ng kapwa ninyo, bakit nyo gustong angkinin ang pag-ari ng kapwa nyo? Alright, so, matitigas kayo talaga ng ulo. Yan ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos na kayo'y magpatayan. Dahil yan ang gusto nyo patayan. So, kung gusto nyo kapayapaan, bigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Pero kung gusto nyo patayan,
bigyan kayo ng Diyos ng kapatayan. Ito naman pong mga bansang Amerika, nakikisawsaw na rin, pati yung China. Hindi ba sa amin ang kawikaan, kung walang panggatong, mamamatay ang apoy? Okay. So, huwag yung gagatungan yung isang bansa para makipag-away. Payapain ninyo. Kung kayo mismo ay matatalino at ayaw mamatay ang kapwa nyo, huwag nyo nang gagatungan ng sinuman para magliyab ulit ang apoy. Yan ang ibig sabihin, ang init ng ulo ay magliliyab dahil ginagatungan nyo ang kapwa nyo. So, anong silbi nga rin yung sinasabi nyo, United Nation? Nagtayo-tayo pa kayo United Nation? Wala naman kayong magagawa, United Nation. Huwag na kayo magtatayo ng isang bagay na hindi nyo magagawa. Kung talagang magtayo kayo ng tinatawag na United Nation, gawin nyo yan. Dahil yan ay maganda sa Diyos. Kung gawin nyo lahat ng bansa ay united at hindi mag-away-away, peace. Gamitin nyo sinasabi ng Biblia na peace be with you. See? Peace be with you. Hindi ba yun ang turo ng Diyos? Kapayapaan sa inyo, nasa malayo. Sa kapayapaan sa inyo, nasa malapit, sabi ng Panginoon. Bakit po puro kaguluhan ang nangyayari sa buong mundo ngayon? Wala nga silang kapayapaan eh. Sino nagugulo ng kapayapaan? Hindi ba si Satanas? Yan ang gumugulo sa kapayapaan. Ito ba may mga relihiyon naman sila? May mga pananampalataya naman sila. Wala nga silang may turo mabuti eh. Yan mga dinatawag na mula ang pastor. Walang may turong mabuti para sa kanilang kapwa. Ang mga pastor ay matatakaw dahil nasusuhulan sila. Dahil yumaman na rin sila. At mali-mali ang tinuro nila. Di ba yan ang hula ni Jesus? Magsilitaw ang mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. So, dahil yung mga propeta na yan, kagaya ni Jesus, tinutukso ni Satanas. Di ba sinasabi ko sa inyo na si Jesus din ay tinukso ni Satanas para magpayaman? Anong sagot ni Satanas? Anong sagot ni Jesus kay Satanas? Tumampak po pala yung hula sa kanilang propeta Isaias. Talaga? Marcos 7:6 hanggang 9. Di basahin. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ko ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Alam niyo salit-saling sabi? Yung pinagmimitingan nyo, salit-saling sabi yan. Yan ang sinusunod ninyo. Ayaw ninyo yung maturuan. Eto pa po sabi, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sige. Anong utos ng Diyos? Hindi ba tipunin ng tao sa harapan niya Ayaw nila eh. para iparinig ng Diyos sa kanyang salita? Hindi si Muhammad, hindi si Buddha, Diyos mismo ang nagpepresenta na magturo sa mga tao upang ang tao ay mag-aral na matakot sa Diyos na huwag kang papatay. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos, dapat tayo magmahalan. Sinasabi ko sa iyo. O bakit walang pagmamahalan? Dahil sa kislap ng salapi at kayamanan ng bansa ang kinakamkam ninyo. Gusto nyo aksinin lahat ng kayamanan ng bansa. Dahil yan
ang kaugalian niyo noon pa. Hindi na kayo magbago. Walang nagbago, sabi ng Diyos. Hanggang ngayon, wala pang nagbago. Ang unang hindi nagbabago, yang Israel na yan. Ngayon ko po lubos na naunawaan kung bakit sinabi ng Ama, nasa ng takot nyo sa akin, kung ako ngay Ama, nasa ng aking dangal, dahil ninanakaw po ni Propeta Muhammad ang dangal ng Ama na dapat sana na siya ang kinikilala sa buong mundo, yung dakilang Ama. Pero bakit si Muhammad ang ipinakilala nila? Mali nga, dahil si Satanas nga ang umuudyok para hindi kilalanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat wag nilang banggitin si Muhammad. Dakilang Ama ang banggitin nila. Nawawala ng kapurihan ng Ama. Kulang nga na turo eh. Ngayon, ang turo na yan, hindi na ituro ng wasto sa kanila. Yung utos ng Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat at ang Diyos mismo ang magtuturo. Hindi si Muhammad, kundi si Kristo ang magtuturo. At ang kanyang mga alagad, gaya ni Pablo, gaya ng mga apostol na pinagpapatay ninyo sa inyong mga bayan-bayan, na sila ang mahalagang mga tao na dapat ninyong tagsiligin dahil sila ang inutusan ni Kristo ng mga bagay na dapat niyong matutuhan. Doon sa Matthew 28:18, doon bumalik si Kristo, namatay na si Kristo, bumaba mula sa langit at kinausap niya ang kanyang mga alagad. Alright, ano sinabi niya sa kanyang mga alagad? Sige, basahin. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaw niya kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Oh, anong ginawa nyo sa mga alagad ni Kristo? Hindi ba pinagpapatay ninyo sa inyong mga bayan? Pinagpapalo ninyo sila hanggang sa mamatay? Hindi ba yan ang balita? Alright, so, malinaw na ayaw nyo ang turong Kristo, katuroang Kristo. Ang sinusunod nyo, katuroang Muhammad, katuroang demonyo, na magpatayan kayo. Ha? Para yumaman kayo. Yan ang turo ng demonyo. So, dito pa lang po dapat pag-isipan na nila, bakit ang Panginoong Jesucristo linggo-linggo po bumababa dito sa karya ng langit, nagpapakahayag, nagtuturo na sana'y tulungan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga tao na ikalat ang pag-ibig at kapayapaan sa buong sanlibutan. wala nga sa kanila si Kristo eh. Pero si Propeta Muhammad, ni minsan wala po akong narinig na may bumabang Propeta Muhammad. Wala nga. Dahil hindi pinagtulot na ng Diyos na maghasig ng lagim. Kaya lang, sino humalili kay Muhammad? Si Satanas. Yan ang umudyok sa inyo para magpatayan kayo. At binigyan kayo ng maraming suliranin. So, kailangan daigin nyo Satanas. Huwag na kayong pasakop sa kanya. Lisanin ninyo ang paniniwala ninyo. Kung hindi kayo maligtas yan, lumipad na kayo. Dahil ang kaharian ng langit ay dumating na. So, hanapin nyo ang kaharian ng langit para sa ganoon, mabuhay kayong mapayapa dahil wala kami tinuturo dito na patayan. Wala kami tinuturo dito na angkinin mo ang pagharian ng kapwa mo, asawa ng kapwa mo, bawal dito. Ito po, Marcos Kapitulo 1, talatang 15. Sige, basahin. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na po ba o dumating na? Dumating na. At dumating na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. O, ano yung Ebanghelyo? Ito, the Bible na sinasabi ninyo. Sampalatayan niyo yan.
Dahil yan ay binalangkas. Noong unang panahon, hiwa-hiwalay yung aklat na yan. Hindi nagkakasama-sama. Pero may nagplano, ewan ko kung sino nagplano ito, na buklurin ang Biblia o mga mensahe o kasulatan na ginawa ng mga propeta at naging Biblia ngayon na Ang sabi binabasa. po ng mga Katoliko, sila daw ang naggawa niyan at sila raw ang may-ari ng Okay, Biblia. palagay natin na sila may gawa, sila may ari. Nasunod ba nila yung ginawa nila? Yan lang. Ginawa nga nila, hindi naman sinusunod yung ginawa nila. At marami po silang hindi isinama, kagaya ng kasaysayan ni Magdalena at kasaysayan ng Inang Birhen. Talaga. Hindi nila isinama sa Biblia. Bakit? Ano pong nakalagay doon sa mga aklat na yon? Bakit ayaw nilang malaman ng mga tao? Alright, gayon ka lang gumawa ng Biblia. Ang daming istorya na dapat malaman dyan sa Biblia. Ha? Yung Da Vinci Code daw, bakit itinago nilang Da Vinci Code? Dapat isinama nyo sa Biblia. Yun, Da Vinci Code. Ano po ba may lihim sa Da Vinci Code? Ay, pinatay nila si Magdalena. Saan pinatay si Magdalena? At sino po pumatay? Mga Katoliko Romano. Doon sa Roma, inilunod siya sa basement. Tinalian siya, pinahiga lang doon sa aquarium ng mga isda. At doon siya namatay. Eh paano nakagapos hindi makatayo? Paano hindi mamatay na nakahiga? Mababaw lang yung tubig. Pero nakahiga siya. Mamatay talaga. Bakit pinatay si Magdalena? Oh, get nyo? Para hindi mahayag yung lihim na ginagawa ng mga pare. Dahil si Magdalena ay inaalipusta ng mga pare. Alam niyo inaalipusta? Naging pokpok si Magdalena. Oh, get nyo? Kaya lang, bakit minahal na Jesus sa Magdalena? Dahil si Magdalena nagbago. Nung pinagaling niya si Magdalena, dahil si Magdalena, inalihan ng 7 espiritong masasama. Kasama ang demonyo. Dahil ang demonyo ang umuudyok kay Magdalena para maging pokpok. Ay napalayas ni Jesus ang demonyo. Napalayas niya ang mga elemento. Ang mga parokyano po ba niya, yung mga pare? Talaga. Ayun. O, guess nyo? Yan si Magdalena. Bakit na banal si Magdalena? Dahil nagsisi, gaya ni Pablo. Dahil si Pablo, Katoliko Romano yan. Kailangan po pala nilang magsisi at magbago. Talaga. Eh, Kaya- paano kung ayaw nilang magsisi at magbago? So, maganda yung pagkagagawa yun ng Biblia. Total, hindi nyo naintindihan. Kaya paunawa namin sa inyo. Yan si Pablo, Romano Katoliko. Bakit naging mananamba sa Espiritu? Dahil nagbago siya. So, tularan nyo sila. Tularan nyo Magdalena. Tularan nyo si Pablo na nagbago. Para sa ganoon naman, ay magkaroon na ng kapayapaan sa lupain. Eh, pinapamaral naman po nila, Katoliko daw Panginoong Jesucristo at Katoliko rin daw si San Pedro. At Oo, sinungaling si kayo San lahat. Pedro daw ang kauna-unahang papa ng Roma. Kasinungalingan yan. Yan ang naliligaw sa mga tao. Kaya tigil na yung pangangaral ninyo na kasinungalingan. Dahil lahat ng sinungaling, sinasabi ko sa inyo, impyerno ang labas niyan. At si San Pedro daw ang nagtatag ng Romano Katoliko. Kasinungalingan yan. Nakakausap mo San Pedro dito. Paano nyo sabihin na Romano Katoliko si Pedro? Porque siya ang bato na itinalaga ni Kristo na magtayo ng kanyang iglesia. Kaya pinangalan nyo yung iglesia nyo, Iglesia Katolika Romana. At si ano daw yata, Saint Ignatius ba yun? Ng Antioch. Alam ko ang istorya ng Katoliko Romano. Gayahin nyo ngayon yung Francisco de Assis na pare na manggagamot at itinakwil na pare
Dahil ayaw nila ang panggagamot. Dahil si Francisco de Assis, pare yan, ipinangangalan niya si Kristo at ginaya niya si Kristo. Dahil yun na sabi ni Kristo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. So, ginaya ni Francisco de Assis Jesus at itinakwilawa pare. Kagaya ng panahon ni Rizal, sino ang pare na nahikayat ni Rizal? Hindi ba si Gomez, Burgos at Zamora? Anong ginawa niyo diyan sa tatlong pare na yan na naakay ni Rizal? Hindi ba ninyo pinatay sa garote? O bakit yung whole history nawawala ngayon? Dahil yung whole history na yan ay karugtong ng Ebanghelyo. Karugtong ng Biblia yan, tanda nyo. Dahil yun po yung magpapatotoo sa Ebanghelyo. Talaga, walang lihim ngayon na hindi mahayag, sinasabi ko sa inyo. Kaya hihayag namin ang lihim para sa kayo'y magising na ang Diyos nagsabi sa akin mismo na wala siya sa inyo. Nasa amin siya. Nasa akin siya. Kaya saan kayo pupunta? Kayong mga Katoliko. Wala naman ng Diyos sa inyo. Revolto, meron. Makapagsalita may revolto. Kaya nung tuligsahin ang mga revolto, pinagpapatay nyo ang mga propeta. Sino ang tumaligsa sa revolto? Jesus. Si Haring David. Si Haring David mismo. Si Moises. Anong ginagawa nyo kay Haring David? Gusto yung patayin? Alright. So, napatay ba ninyo si Haring David? Si Jesus lang ang napatay ninyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kung hindi mapatay si Jesus, talaga hindi mapapatay si Jesus dahil mayroon siyang kapangyarihan. Kaya lang, subuko siya mag-isa sa inyo para sa ganun, tubusin niya ang inyong mga kasalanan. At meron po siyang papel na ginagampanan na dapat niya, mayroon na siyang script. Talaga, na kung hindi niya tubusin ang sangkatauhan, papatay ng Diyos lang dyan. Yan Kaya nga ng po yung panahon ni tinutulig sa Moises. mga Muslim sa Panginoong Jesucristo. Bakit daw yung meron daw bang ama na nais ipapatay yung kanyang sariling anak? Talaga. Hindi ba sinabi ni Pablo, kung meron tayong ama sa laman, na namamarusa sa kanyang mga anak, ganun din sa ating panahon, mayroon tayong ama sa langit na mamamarusa sa kanyang mga anak. Dahil yan ang sabi niya mismo, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Kaya magsisi na kayo. Ang pangaparusa na yan, kamatayan hanggang sa kayo'y mabuwal. Mga sakit, mga parusa na yan, ang init ng ulo hanggang sa kayo'y mga matay. Yan, dahil kayo rin ang magpapatayan. Dahil yan ang ginagawa ngayon ng Amerika. Hydrogen, atomic, at nuclear, ginawanan ninyo ang kamatayan ninyo. So, tigil na ninyo. Ito pa po yung isang tinutuloy sa ng mga Muslim sa Panginoong Jesucristo. Ito raw ang sabi ng Panginoong Jesucristo kasi Mateo 10, kapitulo 10, talatang 34. Ito po yung sinasabi nila, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Yun po yung sasay na ipaliwanag nyo nga po ito para maintindihan ng lahat ng mga tao. Kapayapaan, kasi pag sinabi mong kapayapaan, walang magsisinig. Kaya dinala niyo yung tabak. Alam niyo yung tabak? Yung paghiganti sa tipan na siyang salita ng Diyos na manakit sa inyo para kayo magising. Dahil ang tabak ng Diyos ay, ang salita ng Diyos ay gaya ng tabak na magkabilang talim, nandun sa Hebreo. Ang alam ko po, gagamitin ito ng Panginoong Jesucristo sa mga taong ayaw makinig ng kanyang ebanghelyo. Kaya nga, Yung mga taong ayaw tumanggap sa kanya. Yung mga taong itinakwil siya. ang ibig niya sabihin, ayaw nila kasi ang kapayapaan eh. Kaya pinalitan niya ang kapayapaan sa tabak, ng tabak. Salitang matatalim, yung dalawang talim na tabak, double blade kung tawagin ninyo. Para po saan gagamitin tong dalawang talim na Para sa tabak? mga taong matitigas ang ulo. Pinagsalita niya na matatalim, tabak,
So, ibig sabihin po pala, kaya sinasabi lang tabak, minaterial nila itong tabak. Ito pala, salitang matatalim. Talaga. Akala nila magdadala ng itak. Si San Miguel ang nagdadala ng itak. Pinapatay niya lahat ng hindi tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayan po, maliwanag na po yan ha. Dahil si San Miguel, hawak niya ang timbangan bilang hukom ng tinatawag na First Court of the First Instance. Okay. O, tawagin na natin Barangay Court, Provincial Court, at meron tinatawag na anong tawag niyo yan, pinakamataas na korte? Supreme Court. Supreme Court. So, ang local court ngayon ay siya si Miguel, siya si Pedro. Yan ang mga local court. Dahil si Pedro, pinatay niya si Ananias dahil sa pangungupit. Noong namatay si Ananias, pumunta doon sa korte ni San Miguel. Alright. Pagkatapos, naayos ni San Miguel, hindi na makarating sa Diyos. Na naayos na ng korte ang kasalanan ng tao. Kaya ang local court, walang iba kundi si Pastor San Pedro. Eh, sino po yung highest court? Yung Ama Supreme mismo Court. ang highest court. Yun ang tinawag na La Corte Celestial. Kaya po palang bawat magsinungaling patay. Talaga. So, ngayon, maintindihan nyo ngayon yan. Dahil kundi kayo sumunod sa tinatawag na Ebanghelyo, yan ang tatabuhin ninyo. Kawakasan ng inyong buhay dahil Diyos mismo ang papatay sa inyo. Malakyas 4:1. Malakyas, Kapitulo 4, talatang 1. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. O, yung bagyera na yan, bomba na yan, sunog na yan, hindi ba kasamaan yan? Ano po ba ibig sabihin ng nagniningas na parang hurno? Impyerno! Parang urno ang impyerno. Naglalagablab na apoy. Walang nagpapaliyab kundi ang Diyos. Kagaya yung araw. Yung araw ba, lumiliyab? Nakita ba ninyong araw? Nagliliyab yan. Na parang ilaw. Apoy na hindi namamatay magpakailanman. Talaga. Impyerno yan. Kaya lang, yung ilaw na yan ay ginagamit para sa kaliwanagan. Yan naman ang simbolo ni Jesucristo bilang ilaw. Ganyo Dahil lumitaw ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ang mga tao ng kadiliman kaysa ilaw. Dahil masasama ang kanilang magawa. So, anong inibig nyo? Yung dilim. Sige, basahin. May Juan. 3. Ay, sa Juan pala, Juan 3. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Alright. Alam niyo ang simbolo ni Jesus? Araw. Tandaan niyo Kasi liwanag ng araw ang kanyang ningning at nagliliwanag sa buong daigdig. Pero pinapatay nyo yung ilaw at ayaw nyo lumapit sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit kayo nakatulan na. Situloy mo. At siya rin po ang maningning na tala sa umaga. Marami siyang simbolo. Ilaw, daan, ano pa? Maningning na Liwanag, tala. talang manining sa umaga. Yan ang mga simbolo niya.
At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Hindi ba sinabi ko sa inyo, ang simbolo ng demonyo ay dilim. Away-away, gulo-gulo, simbolo ng demonyo. At ang simbolo ni Jesucristo ay liwanag, walang gulo-gulo, walang pagpapatayan, walang karahasan na maganap dahil siya ay simbolo ng liwanag. Kaya po pala napakaliwanag na dapat sana mapagbulayan ng mga tao itong mga bagay na ito. Kaya pala nagkakaroon ng matinding kaguluhan sa buong mundo kasi mas pinili ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Demonyo, kamo na. Diretsan mo. Mas pinili pa ng tao ang Ulitin ko po demonyo ito. kaysa si Kristo. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So, ang mga sumanib kay demonyo, yan ang sasapitin ninyo. Kaya sumanib na kayo kay Jesus dahil si Jesus ay liwanag, simbolo ng kapayapaan, walang digmaan. Nagagalit nga raw po sila sa ilaw, ayaw nila tanggapin ang ilaw. So, mamaya mo sila, mamamatay sila. Nandiyan sa Biblia. Ano sabi ng Biblia? Ito po pala, sa kayo nandito. makamatay. Sa 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang magawa. So, ayaw pasaway. Kaya bayan yung mga matay kayo. Ayaw kayong pasaway eh. Pinagpipilitan nyo yung kislap ng salapi na inalok ni Satanas sa inyo, kayamanan ng buong mundo ang ninanasan ninyo. Dahil yan ang udyok ni Satanas. Kinagat ba ni Jesus yan? Hindi. Pinagpag ba ni Jesus yung alok ni Satanas? Kaya siya pinakamahirap na pastor. Dahil lahat ng mga pastor noong unang panahon, mayayaman sila. Kagaya ni Nebuchadnezzar, kagaya ni maraming mayayaman na pastor o hari. Kaya lang, yung hari na yan, si Jesus, Mahirap. dukha na hari yan. Yan na sinabi rin ni Santiago, pinili ng Diyos ang mga dukha sa salibutan upang maging mayaman sa panampalataya. Dahil si Jesus, walang pinag-aralan, tandaan nyo. Hindi nakapasok sa pamantasan. Tinanong ko siya noon sino nagturo sa iyo? Bakit marunong ka bumasa? Ang sabi niya, ang aking ina. O, kita na. Ilang berhen ang nagturo sa kanya ng edukasyon. Para matuto siyang bumasa at matuto siyang maglingkod na may katapatan sa Diyos. Dahil tinuruan siya kanyang inang berhen. Ito po, Santiago Kapitulo 2, talatang 5. Sige, basahin. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. So, kahit na yung mga apostol niya, hindi na pag-aral na mataas ang pamantasan yan pero matatalino sila. Hindi kamukha ni Pablo. Si Pablo, mayaman talaga. Abogado siya kaya matalino. Yung talino niya, ginamit niya sa paglilingkod sa Diyos. At nagtagumpay siya at nabanal siya. At ngayon ay bumababa rin dito. Tandaan nyo At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa kanya. So, mabuti pa si Pablo. Nagmana ng kaharian. Mabuti pa yung mga apostol. Nagmana ng kaharian. Kaya na pinagpapatay nyo sila. Nasa kaharian ng Diyos na sila. Lahat sa kaharian ng langit. At tuwing bababa si Kristo, kasama niya yung mga apostol niya at mga arkangheles dito sa Pilipinas. Tandaan nyo ang kanyang kaharian ay nandito na sa Pilipinas dahil itinayo ko na. Kaya na ito'y dampa lamang, pero punong-puno ng mga arkanghel ito. Tandaan nyo,
Dahil yan na nasaksiyan ni Christy Bianco. Bianco. Dahil si Christy Bianco, may third eye, may pagitain, nakikita niya lahat ng elemento o espiritu. Kaya nga po yan yung sinasabi ko sa lahat ng mga tao na walang third eye, huwag po kayong maghahatol. Nagkakasala lang po kayo. Alright, so, marami pa akong sabihin sa inyo. Magbago na kayo. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Dahil si Kristo, anak ng Diyos, na katuwag niya sa paghayag ng kanyang salita. Pinatay niyo siya. Ngayon, sa panahon natin, sinong katuwang niya na maghayag ng kanyang salita? Ay ako rin. At ang mga kasamahan ko. Dahil niliwalagan ko ang kanilang isipan at nagbago sila lahat. Ganon din kayo, magbago na sana kayo para magkaroon na ng kapayapaan sa lupain. Mag-ibigan na tayo sa isa't isa. Dahil yan, sabi ni Kristo, kung ang mga umibig lang sa inyo ang ibigin nyo, ano, mapapala nyo. So, bilang kaway sa pananampalataya, iniibig din kayo. Iniibig namin kayo, kaya minumulat namin kayo sa katotohanan para magbago na kayo, para tapusin na ng Diyos ang pagpatay na ipinasya niya. Dahil ang Diyos ay pumapatay. Tandaan nyo ha. Basahin, Deuteronomio 32-39. Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39. Tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Alright. Kung basahin nyo ang buong Biblia, matagpuan nyo yung kinasulatan na ganito ha. Ang sabi ng Diyos, bubunutin ko ang aking tabak sa kanyang kaluban. At hindi ko isusuksok ito hanggang sa hindi ko maganap ang lahat ng mga bagay na gusto kong gawin. Dahil ang tabak ng Diyos, pagpatay sa mga taong makasalanan, at yung tabak na yun ay nasa kay Kristo. Kaya nung bitawan niya yung tabak, nasugatan lahat ng mga tao at galit sila kay Kristo. Bakit? Dahil hindi na alam ng Ama ay nasa kay Kristo. Walang naniniwala dahil malabo ang mata nila, dahil hindi malinis ang puso nila, kaya hindi nila makita ang Diyos. Kaya nung ipaniwanag ni Kristo na ang Ama ay nasa Kanya at gumagamit ng Kanyang tabak, kinaputan nila si Kristo. Hanggang ngayon, kinaputan nyo dahil dala-dala niya yung tabak. Ito po ang katotohanan ng Ama ay nasa Panginoong Kristo. Sige, basahin. Juan Kapitulo 14, talatang 10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Alright, yung sinasalita ba niya, hindi ba tabak? Alright, salitang masasakit. Dahil ang Ama ay nasa Kanya, kaya Ama mismo at tumatabak, hindi si Kristo. Dahil hindi siya nagsasalita ng sa Kanyang sarili, kundi ang Ama ang nagsugo sa Kanya. Siya ang nagutos kung ano Kanyang sasabihin. Mga tabak yan na sumusugat. Tandaan nyo. Kaya po pala sabi ng Panginoong Kristo, kung ibigin ninyo ang Panginoong Kristo, ay iniibig nyo rin ang nagsugo sa Kanya dahil nasa Kanya nga ang Ama. Oh, At ang Ama ang gumagamit sa Kanya. sa panahon natin, ganun din. Pareho lang. Tandaan nyo kung saan naroon si Kristo at kung saan naroon ang Ama, sila ang gumagamit ng tabak na nakakasugat sa damdamin doon sa mga taong gumagawa ng masama. Pero kung ikaw ay mabubuti, hindi ka masasaktan dahil hindi ka gumagawa ng masama. At tandaan nyo po na ang mga tabak po na yan ay mga katotohanan na makapagpapalaya sa inyong pagkakabihag. Alright, so, naintindihan nyo ngayon kung anong tabak? Salitang matatalim na bitawan ng Diyos sa kanyang kasangkapan, gaya ni Jesus, gaya ni Pablo, gumamit ng tabak. Gagaya ng mga apostol, gumamit ng tabak. Kaya lahat yun, pinagpapatay ninyo.
Hindi lang si Kristo pinatay niyo. Yung mga propeta, nauna pa sa kanila, pinatay ninyo. Kaya ang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad ay ito. Matthew 5:13. Mapapalad kayo kung kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama at pawang kasinungalingan laban sa akin. Mateo Kapitulo 5 sa 11 po. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ng kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Alright. So, kung inusig nila si Jeremias, Isaias. Isaias at si Ezekiel, inusig din nila si Jesucristo at inusig ang mga apostol. Hanggang ngayon, umuusig pa rin kayo. So, Paano nga po kasi ang hiwaga ng tao, yung mga tao noon na pinatay ng Diyos, ay sila pa rin ngayon na mga gumaganap at ganun pa rin yung kanilang mga ginagawa. kaya nga, wala pang nagbago nga. Kaya nasilang muli, hindi ka magbago. Ang pagbabago kasi, nandun sa mga pastor na nagtuturo. Yan po talaga ang isa sa pinaka talagang Yung mga pastor na ugat. hulaan na sinasabi ni Kristo, lumilitaw na hanggang ngayon. Pastor ni Muhammad, pastor ni Buddha, at pastor ng mga piking reliyon, yan na nagligaw sa mga tao. Kaya kawawa kayo lahat, tandaan nyo, kung di kayo magbago. Kung hindi maintindihan ng Biblia, magtanong kayo sa akin ako sa inyo. Para linawin ko sa inyo. Ayaw nga Bagay na pong hindi lumapit sa naintindihan. ilaw. Ayaw nilang lumapit sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Dahil na matutupad yung hula ng Diyos noong panahon ni Jeremias. Nabigyan kayo ng pastor, nakakandili sa inyo ng kaalaman na tuwan unawa. Ayun na. Narinig na niyo. Ito po. Jeremias Kapitulo 3 talatang 14 hanggang 15. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Oh, yung Sion na yan ng panahon niya. Siya yung kaharian ng langit sa panahon natin ngayon. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. O, kamo kayo, sinasabi nyo na tabak. Hindi ba pinaunawa ko sa inyo? Tabak ay salita ng Diyos na matatalim at masaktan ng sinman masaktan. Yan din ang kahulugan yung bato-bato sa langit. Ang tamaan ay galit na galit. Masakit nga po kasi yung katotohanan, pero yung katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Talaga, ayaw nila katotohanan, puro kasinungalingan, kaya ganyan kayo nangaligaw-ligaw. Dahil walang naninirmon sa inyo. Bakit? Walang naninirmon sa inyo. Dahil nasuhulan siya kasi. Ang gusto nila po Mayaman na gatas siya kayo. lang. Kapag magalit sa inyo, mawalaan ng membro at wala siyang kayamanan. Ayaw po talaga. Kaya ang binibigay nila puro gatas-gatas lang. Talaga. Ayaw nila na lamang kati. Nambobola sila, nangguguyo sila. Para sa ganun, yayaman sila. Dahil yan ang udyog ni Satanas. Pero dito po ang pakakain sa inyo puro tabak at lamang kati. Talaga. Dahil matitigas talaga ulo nyo. Kung gamitin ko ang tabak na ginamit ni Solomon, bobo kayo. O yan, ang tabak. Bobo. Masakta kayo dahil bobo kayo talaga. Aminin nyo. Para kayo patatawarin ng Diyos. Dahil kung di kayo aamin sa inyong mga kamalian, hindi kayo patatawarin ng Diyos. Hindi ba yun nasabi niya? Isaias 1:18. Isaias Kapitulo 1 talatang 18. Magseparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan na maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe.
bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusat, magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. O yan, magpapatawad ang Diyos. Kaya lumapit na kayo sa Diyos para patawarin ang iyong makasalanan kahit na ano pa. At tignan nyo si Pablo, makasalanan niya, pumapatay ng tao. Ba't napatawad? Okay na. Si Magdalena, makasalanan. Bakit? Napatawad. Oh, kayo pa, hindi pa tatawarin. Dahil kami, makasalanan din, tandaan nyo. Pero pinatawad kami ng Diyos. Patatawarin po yung mga tao kung sila po'y magpapakumbaba at magsisisi. Talaga, nakatalayan kay Isaias. Kakasamahin niya lahat ng mga tao nagsisisi at mapakumbab ang loob para buhayin ng ang mga taong Isaiah mapakumbaba. 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Sino po ba yung pangalan ay banal? Ayun, Ama. Yung pangalan niyan, hindi dapat banggitin na walang kabuluhan. Tumataan sa walang hanggan ng pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako. Ano po yung mataas at banal na dako? O mataas ang kaalaman, mataas ang turo, Mataas ang karunungan. mataas ang unawa. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Kung ayaw po lang magpakumbaba, tayo lang magsisi. Mamamatay sila. Nakatagdayan yun eh. Kaya ang mataas at banal na dako, walang iba kundi si Jesucristo ng kapanahunan niya. Doon nakatahan at sa Diyos, hindi ba sinabi ko na sa inyo, doon nakatahan ang Diyos kay Jesucristo. Pero pinatay niyo yung tahanan niya. Ngayon, ang hiwaga ng Ebanghelyo, mabubuhay na naman siya. Tandaan nyo sa ikatlong araw, hindi ba sinaysay ko na sa inyo, nasa pangalawang araw pa lang tayo, papasok na tayo sa pangatlong araw. Kung sinabi ko sa inyo, nabuhay na si Kristo, hindi kayo maniwala. Nabuhay na si Kristo sa pamagitan ko. Tandaan nyo Kaya ako naman ay tumatawag na naman sa inyo. Pero hindi ganong masakit. Para magising lang kayo sa katotohanan. Kaya tinatamak ko kayo na marahan. Para sa ganon. Ibig sabihin pala, mga punyal-punyal lang muna. Siyempre, hindi naman kayo lumalaban eh. Kung lumalaban kayo, gagamitin ko kayo ng espada. Alright. Ang espada, nakakamatay na yan. Tandaan nyo. Pupugot na ng ulo yan. Kamukha ni Ananias. Nagamitan ng espada. Ano nangyari? Nangisay na lang. Wala naman pumatay. Biglang nahandusay. At ang kanyang asawa. Dahil ginamitan sila ng tabak. Tandaan nyo Ano po ba? Huling mensahe na. Sige, hanggang dito lang. Ito po ang ating huling mensahe. Ito po kasi yung pananampalataya na itinuro po sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Kung ayaw niyo po siyang tanggapin, kami po buong puso po namin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. At ang pananampalataya na itinuturo niya po sa amin, ito po. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Ito po yung pananampalataya na itinuturo sa amin ng aming Panginoong Jesucristo na hindi niyo matanggap. Sinasamba ninyo ang hindi niyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit daw po hindi niyo nalalaman na sinasamba ninyo? Kasi po hanggang ngayon sa tumanda kayo, yung sinasamba ninyo hindi nyo pa nakausap at hindi nyo pa narinig yung mga tinig ng mga Diyos na sinasamba ninyo. Pero yung mga Diyos na sinasamba namin, yung mga banal na espiritu, nakakausap po namin sila lahat. Sapagkat ang kaligtasan ay nagagaling sa mga Hudyo, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang sa Kanya ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan, hindi po sa ribulto
Maliwanag po ba? At yung po sinasabing pananampalatayang Hudyo, nandun po yan. Ituloy nyo lang po yung pagbasa sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28 para po maliwanagan na po yung mga nalalabuan yung mga kaisipan. Kaya nga siya ay hari ng mga Hudyo eh. Dahil ang religion niya, Hudyo. Yan po yung tunay na iglesia na itinatag ng ating pong Panginoong Heso Kristo at hindi po yung iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo. Alright. Yung Hudyo, yan ang hinango ang salitang Judaism. Dahil spiritismo ang tinuturo. Spiritual ang itinuturo dyan. Hindi material. Tandaan nyo spiritual. Kaya ang sinasamba nila, espiritu. Dahil ang Diyos ay espiritu. Maliwanag ba? Kung sambahin mo sa rebulto, sasagutin ka ba yung rebulto? Sabi ni Haring David, yung gumawa sa kanila ay gaya nila na rebulto. Tandaan nyo kayo lang ng mga rebulto. Gumising na kayo. Iwasan na ninyo pagkakarebulto ninyo. Dahil galit na galit sa inyo ang Diyos. At sana po, para po sa kaalaman po ng lahat ng mananampalataya, tandaan niyo po yung sinabi ni Apostol San Pablo sa Roma Kapitulo 10 talatang 15. Paano silang makakapangaral kung hindi naman po sila mga sinugo? Talaga! Kaya po, para hindi na po kayo maligaw pa, yung pong hanapin po ninyo kung sino po yung sinugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Dahil ang sinugo po ng Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos at hindi po sila magliligaw kailanman. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy na nakikinig na mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor. Ang tunay na sinugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, pagsamba, papuri at pasasalamat ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga arkangheles ng kalangitan at sa lahat ng mga banal na espiritu at mga doktor ng kalangitan. Papuri at pasasalamat sa inyo mga kagalang-galang. Papuri at pasasalamat sa inyong mga makapangyarihang pangalan. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.